Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanulog sa plano ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manang Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mong Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naranasan ni Elias ang Panginoon sa banayad na ihip ng hangin. Patunay lamang na kasama natin ang Diyos maging sa mga tahimik at karaniwang karanasan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Tumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayag na tinig. Lumabas si Elias, tinakpan ng balabal ang kanyang muka at naghintay sa bunganga ng yungib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmang tugunan sa pamamagitan ng pag-awit. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niya, ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kaniyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili
ang kaniyang paglinga. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa ang pagtatapatan at pag-iibigan magdadaupalad, ang kapayapaan at ang katuwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa Panginoong Diyos, itong ating buhay, ang mga halamang sa ating lupain, bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan, magiging payapa't susunod ang madla sa kaniyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa Nagdadalamhati si San Pablo para sa mga Hudyo na ayaw tumanggap kay Kristo bagamat nakipagtipan ang Diyos sa kanila at itinuring sila bilang mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kong ako'y sumpain at mawalay kay Kristo, alang-alang sa kanila. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang sila'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang pangako. Sila'y nagmula sa mga patrika at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan, na pinapupurihan magpakailanman. Amen.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis sa mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila sa Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Nakapagsimba ba kayo nung nakalipas na linggo? Opo. Ano yung kwento nung nakalipas na linggo? Tungkol saan? Opo. Nagsimba lang. Hindi na naman nakinig. Kasi kung pinakinggan natin yung unang bahagi ng Ebanghelyo ngayong linggong ito, sabi po dito, matapos pakainin ang mga tao. So, ano yung kwento nung nakalipas na linggo? Uy. Ano? Oo nga, yun nga. Ano yung kwento doon? Diba yung gusto ng mga alagad pauwiin, no, yung mga tao. Pero ang sabi ni Jesus, wag, pakanin niyo muna. So paano pinakain? Sa pirasong isda, pirasong tinapay, ito ay pinagpasalamat niya
at matapos pagpira-pirasuhin, ipinamahagi 5,000 katao, higit pa sa 5,000. No, kasi hindi pa kasama yung sa bilang yung mga bata at yung mga babae. Malinaw ba? Yan. Ngayon naman sa linggong ito, nakasentro sa yung panawagan na makita o ma-acknowledge natin na kasama natin lagi ang Panginoon. Sa anumang sitwasyon ng buhay natin, kasama tayo o kasama natin ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan yan. Malinaw po ba? Okay. So tingnan natin ngayon, baka sakali sa sitwasyon mo ngayon, di ko alam kung sino man kayo, pero baka ito ang isa sa mga sagot sa napakarami mong tanong kung nasaan ba ang Diyos sa sitwasyon mo ngayon. Kasi ang sabi po dito, inutusan na ni Jesus ang kanyang mga alagad. No, sige, kasi pag sinasabing inutusan, ibig sabihin, binigyan na ng misyon. Pumunta na kayo doon sa kabila, mauna na kayo doon. Samantalang pinaalis niya yung mga pinakain, yung mga tao, at nagdasal siya. Inabot na ng gabi. Sumakay ng bangka ang mga alagad para makarating kung saan sila pinapadala ni Jesus. Sumakay ng bangka. Malinaw pa po? Okay. Dahil sa bangka, ibig sabihin, tatawid ng laot. Tatawid sa tubigan. Dahil may tubig, ibig sabihin, malakas ang hangin, may mga hampas ng alon. Pero yun, mga mangingisda karamihan dito sa mga alagad. Pero, ang sabi po dito, inahampas ng hangin dahil pasalungat sila sa hangin. Pero, pag pinagnilayan mo pa, bakit takot na takot ang mga alagad? Sanay naman sila sa dagat, sanay naman sila sa pangingisda. Bakit itong hampas ng mga hangin ito, takot na takot sila? Dahil wala si Jesus sa bangka. Para bang hindi nila nakita, hindi nila naramdaman si Jesus nakasama sa bangka. Sa bangka yan, ha? Pero anong ginawa ni Jesus? Habang natatakot yung mga alagad, di ko alam, imagine niyo na lang yung sarili ninyo, Kung nakasakay na kayo sa bangka, kapag pinairal ang pagkataranta, yung takot, lalong lulubog ang bangka at delikado ito. Bangka naman yun. Ang sabi lang naman, hinahampas ng hangin. Dadala yung alon, yung tubig. Hindi naman sila lulubog. Pero lulubog yan kung matataranta. Di ba, pag sumasakay naman kayo ng mga bangka, di ba, kapag nag-outing o kaya may kung saan mang isla, kailangan kalmado lahat. Kasi kung mayroong magwawala dyan, delikado ang lahat. Lulubog kayo. Pero eto na nga, nasaan si Jesus? Paparating. Paparating si Jesus. Nakikita niya yung kanyang mga alagad na natatakot. Kaya sabi niya, huwag kayong matakot. Pero magandang mapagnilayan natin, O naman ang sitwasyon mo, ano man ang pinagdaraanan mo, mga tinatawag natin mga unos sa buhay natin, mga bagyo sa buhay natin, which is literal, nakaranas tayo ng bagyong Egay. Pero kung mayroon kang problema, kung mayroon ng problema, umalma ka lang. Kasi nga, walang maitutulong kung magwawala ka. Lalong hindi ka makakapag-isip kung ano ang dapat gawin
kung pangungunahan mo ng takot yung sitwasyon. Na para bang walang tutulong, na para bang walang saklolo. Umalma ka lang para mas makapasok at mas makita mo na nandiyan ang presensya ng Panginoon. Lalo tigit, huwag kang tatalon. Lalo kang malulunod. Na minsan, pakiramdam natin, yung mga problema dumarating sa buhay natin, patong-patong na, nalulunod ka na. Kaya, simpleng salita, kalma lang. Huwag kayong magsabayan, magsagutan. Huwag kayong magsabayan, magsigawan. Hindi mariresolba yung lalong hindi magkakaintindihan kung nagsasabay-sabay kayong nagsasalita o kaya naman sabay-sabay kayong nagagalit. Ang kailangan, pumirmi muna, kumalma muna, hayaan nating pumasok ang Diyos, hayaan natin na makapasok sa atin. Magkaiba po yung nananahimik ka kasi kinikimkim mo lang. Iba yon, ibang konteksto yon. Kesa doon sa kumakalma ka at inaanyayahan mo ang Panginoon na pumasok sa buhay mo para mas mabigyan ka ng tamang direksyon, ng tamang pagtingin sa sitwasyon mo. Hindi ko alam kung ilan na sa inyo ang umalis sa bangka. Hindi para puntahan si Jesus, kundi yung pakiramdam mo, ito yung magandang solusyon na naisip mo. Kaya nagpakalayo-layo ka, kaya ngayon, nagkukumahog ka kasi parang lunod na lunod ka na. Balik ka. Balik ka at sumigaw ka lang kay Jesus, saklolo. Hindi na talaga kasi lahat tayo, nakafocus tayo sa problema, nakafocus tayo dun sa iba. Hindi tayo nakafocus kay Jesus. Yun yung kadalasan na nagiging reaksyon natin. Lumayo ng lumayo sa Diyos. Ang kagandahan naman, ang Diyos lapit pa rin ang lapit sa atin. Nagpaparamdam pa rin sa atin. Kailangan lang talaga natin ma-recognize yung presence. Andyan pala ang Diyos. Hindi pala wala ang Diyos. Hindi pala ako pinababayaan ng Diyos. Sana po, no? Hindi pa tayo nakakarating sa destination natin. Marami pang hangin, marami pang bagyo, marami pang kidlat tayong mararanasan sa buhay natin. Pero kapag nandyan na ang mga yan, ang tamang ugali, tamang attitude, umalma ka, magdasal ka. Nandyan ang Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Marihang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sinakroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Dumulog tayo sa mahabaging Ama ng may buong pag-asa at pagtitiwala.
Ang ating itutugon, Ama, tulungan mo kami. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbang naglalayag sa taigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsubaybay sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagkalinga, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala kanila sa gitna ng unos, kahirapan at iba pang pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan, patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin. At lumbay bawat pangarap naming taglay sa palad mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahiain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo
Santo, Santo, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y inamatay. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, aming mahal, iligtas mo kami kanay. Poong Jesus, aming mahal. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina John Eric Ingraciano Sr. na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya ay binyagan, siya ay nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw na may makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo. Ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na ng mga kasalanan ng mundo,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Father, bayon at ipahayag kanyang pagkalinga, Ama, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, bayon at ipahayag. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan
Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre